Okay. Okay. Sa magandang hapon muli po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 21, 2026. Ang bilis po ng araw, ano? Okay. Paalala lang po, no? Sa susunod po na Sabado ay, siyempre, March 26 na. March 28 na. Ano po? Tapos po sa susunod na Sabado noon, April 4, wala po tayong live na airing, ano po, ah dahil po sa observance of the Black Saturday, ano po, yung sineselebra po natin ng ng mahal na araw na Sabado de Gloria, ano po. So sa April 4, wala po tayong airing, pero April 3, Biyernes Santo po, meron po yung meron po live din po ako, wala po ako dito sa estasyon, magla-live po ako. So, i-ano lang po ninyo kung gusto po ninyo mapanood, masundan, makabahagi po kayo sa gawain ng Panginoon sa Biyernes Santo, April 3. Ito po, i-ano po ninyo, mag-follow po kayo doon sa meron po tayo sa YouTube. Tapos po, naka-live nga po tayo. So mapapanood po ninyo iyan sa sa Facebook. Ano po? Araw po iyan ng Biyernes, alas 3 ng hapon. Ano po? April 3, araw po ng Biyernes, alas 3 ng hapon, tayo po ay magkakaroon po ng live, ano po, nagawain doon po sa Mexico, Pampanga. Doon po doon po ako magsasalita. Okay. Tapos po, total nabanggit ko naman po yung yung sa YouTube. Meron po tayo, yung po doon po sa mga kapatid na at sa mga kaibigan po natin na hindi po nakakaalam na meron po tayong YouTube channel. No po, i-search po ninyo Gilbert Tuason sa YouTube po. Gilbert Tuason, tapos po lahat po ng mensahe na ibahagi po natin, no po, ay makikita po ninyong lahat doon para kung gusto po ninyong panoorin, kung gusto po ninyong balikan, gusto po ninyong mapakinggan, ay i-search lang po ninyo sa YouTube Gilbert Tuason. Ito po, sinasabi ko po sa inyo, ito po ay tulong na po ninyo sa gawain. Po, kung kayo po ay magpa-follow o magsa-subscribe, wala po kayong babayaran. Po, sinasabi ko po sa inyo, wala po kayong babayaran. You will not spend even a centavo. Ito po ay gawain ng Panginoon. Kaya po, doon po sa nagnanais makatulong, mag-follow lang po kayo, mag-subscribe lang po kayo doon po sa YouTube channel natin. Okay. Okay, minsan pa po, magandang hapon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpapasimula ng gawain at katulad po ng dati, tayo po ay dudulog sa panalangin bago po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Salamat po, O Diyos Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Kristo Jesus. Salamat po, Santong Espiritu. Pinupuri, sinasambat, dinadakila ka namin, O God, Lord, na sa mga pagkakataong po ito, damang-dama po namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, ang iyong presensya. Salamat po, Ama. Diyos, sa isang linggong nakaraan, ang pag-iingat mo, protection mo, mga biyaya at pagpapala, pagpapagaling po sa mga karamdaman na aming idinulog sa iyo, mga panalangin na aming inilapit sa iyo ay binigyan mo po ng katugon. Salamat po, O Diyos, napakabait mo po sa bawat isa sa amin, O God. Lord, minsan pa po itinataas po sa dakilang pangalan ang gawain ito na ipinagkatiwala mo sa amin dito po sa DCTC 828 kHz Radio Filipino Group. Ama, sa iyo po ang gawain ito. Wala po akong magagawa, wala po akong alam, wala po akong kakayahan upang pangunahan ang gawain ito. Kaya nga po, O Diyos, pinagkakatiwala ko sa iyo ang gawain ito na ikaw po ang siyang manguna, ikaw po, O Diyos, ang siyang kumilos
Sa akin po mga sasabihin, O Diyos, ilagay mo po sa aking mga labi ang mga eksaktong mga eksaktong salita na kailangan pong marinig ng mga kapatid, mga patuloy na sumusubaybay, nakikinig at nanonood. Upang sa gayon, Panginoon, ito po ay magbunga sa bawat isa, Panginoon. Tumubo. At ito po ay magbunga ng pananampalataya, magbunga ng kaligtasan sa bawat isa. Ama, minsan pa po, sa iyo ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang kadakilaan. Sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. Sa mga pagkakataon po ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And we know, alam po natin na 2 weeks from now ay yun po nga po yung pag yun po tinatawag na Semana Santa or Holy Week. Yun po, yan po ay nalalapit na. Yun po. So, sa mga susunod po na mga panahon, ay yun po ang ating matutunghayan. Yun po ang ating mapag-aaralan. Pero sa mga pagkakataon po ito, ito po ang ating pagsasalu-saluhan. Makipagbukas po kayo ng inyong mga dalang Biblia. Yun po, dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 12, Talatang 2. Romans chapter 12, verse 2. Ito po ay babasahin ko sa dalawang salita o dalawang lengguwahe. Una po sa English at pagkatapos po ay doon sa Tagalog, sapagkat meron din po tayong mga kapatid na mga English-speaking people na hindi po nila makuha sa wikang Tagalog. So, binabanggit ko po at sinasabi, binabasa sa wikang English din ang ating mga pinag-aaralan. Okay, Romans chapter 12 verses 2. Ganito po ang sinasabi sa wikang English. Do not conform to this world, but be ye transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Po. Okay, sa Tagalog naman po ay ganito ang sinasabi. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. Sa ganito po mga salita, bigyan ko po ng titulo ang ating pag-aaral ng You Are with the Wrong Group or You Are with the Wrong Crowd. Ito po. Meron po tayong mga kasabihan po na ito po ay naalala ko na madalas binabanggit, madalas sinasabi. Lalo na po nung mga panahon nang ako po ay nasa high school. Po. Ito po yung sinasabi na tell me who you are, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Ano po? Sabihin mo kung sino ang iyong mga kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Yun po yung mga ano po? Yun po yung mga maririnig po natin sa mga teacher natin noon, sa mga matatanda. Po, sinasabi po nila na sino ba ang mga kaibigan mo, sino ba ang palagi mo mga kasama. Kung ano yung mga kasama mo, malamang ay ganun ka na rin, sapagkat ikaw ay maiimpluwensyahan ng iyong mga kasama, mga madalas mong kasama, madalas mong kahalubilo, madalas mong kakwentuhan, at madalas mong sila ay mo yung mga kapalagayang loob. So, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Being a follower or servant of God, bilang isang tagasunod, lingkod ng Panginoon, marapat lamang na ikaw ay maging aware o maging listo, maging mapanuri doon sa mga tao
o mga grupo na iyong sinasamahan. Yung mga grupo na iyong palaging kakwentuhan. Malamang sila po ay makaka-impluwensya sa'yo. Mabuti na mabuti kung maganda ang kang patutunguhan ng impluwensya na maidudulot nila sa iyo. Or they may pull you down that will cause detrimental effect on your spiritual life to be destroyed. Ano po? Maaring ang mga yan ay mahila ka pababa, magkaroon ng masamang epekto sa iyong spiritual na buhay na maaring ito ay iyong ikabagsak o tuluyang ikasira. Ngayon, sino ang tanong na ating sasagutin ngayon ay sino ang mga tao o mga grupo ng taong ito na kailangan nating bantayan? Who are these people or groups of people that we need to guard? Bantayan po natin. Okay, unang-una po, those uncaring people. Uncaring people in the sense na wala silang pakialam kahit na anong mangyari sa iyo. Doon po sa aklat ng Genesis, chapter 4, verses 8 and 9. Ito po ay kwento ng magkapatid na si Cain at saka ni Abel. Si Cain at saka si Abel, sila po ay naghandog sa Diyos. Itong si Abel, siya po ay naghandog ng pinatabang guya. At itong si Cain, siya po ay naghandog ng kanyang mga tanim na gulay. Itong kay Abel ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. At itong kay Cain ay hindi tinanggap ng Panginoon. Nagkaroon ng masamang pandama itong si Cain sa kanyang kapatid. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, kay Cain, bakit ka nagagalit? Sabi niya, bakit ka nagagalit? Tapos ang sabi po ng Diyos kay Cain, tinanong po niya ang kanyang kapatid. Na sapagkat itong si Cain ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ang sabi ng Diyos kay Cain, Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ang sagot po ni Cain sa Diyos, bakit? Ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Yun po yung mga salita na walang pakialam. Pinatay niya yung kanyang kapatid. Uncaring people, uncaring person. Nagalit siya dahil hindi siya tinanggap ang kanyang handog sa Diyos. At ito ay nagbunga ng ngit-ngit. At siya ay gumawa ng isang bagay na kahindik-hindik. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Ang sagot pa niya sa Diyos, am I my brother's keeper? Yes, of course. You are your brother's keepers. Yung pong na may malasakit, may pag-iingat sa ating kapatid, sa ating kapwa. Dapat mayroong malasakit. Doon po sa aklat po ng Ikalawang Hari, Kabanatang 7. 2 Kings chapter 7. Ito po ay kwento na kung saan yung 4 na ketongin. Yung po mga ketongin ay hindi po pwedeng pumasok sa loob ng bayan. Sila po ay nakatira sa labas. Hindi sila pinapapasok. Yun po ang batas noon. Pero itong 4 po na ketongin na ito, alam po nila na sila po ay mamamatay kung sila po ay nandito sa labas ng bayan sapagkat nakasarado ang bayan. Wala silang makain, wala silang mapagtaguan wala silang proteksyon pag malamig at saka pag mainit. So ang usapan po ng 4 na ito, kung tayo ay maghihintay dito, mamamatay tayo rito. Ang sabi po nung 4. So kailangan tayo ay pumasok doon sa bayan, sabi nila. So ang ginawa po ng mga ito, pumasok po sila doon sa bayan, doon sa lugar na kung saan nagkakampo ang mga
ang mga Samaria. No po? Ngayon, nung sila po ay nandoon na, pumasok sila doon sa lugar na iyon. Po, tiningnan nila. Sila po ay natatakot, sabi na, pag tayo ay nandito sa labas, tayo ay mamamatay. Ano? Mamamatay tayo kung tayo ay nandito sa labas. Pero kung tayo ay papasok doon, maski na patayin nila tayo, salamat. Total, mamamatay din lang tayo. Ano po? So, ang ginawa po nila, nagbaka sakali sila. Kumbaga, inano nila yung sarili na, pumunta tayo doon, pumasok tayo doon upang sige makita natin. Sa kanilang pagpasok doon, nakita po nila na yung lugar na kanilang pinuntahan, ano po, yung mga Syrian, ano po, umalis po sila doon sa kanilang kampo sapagkat narinig nila sapagkat meron silang narinig na mga yabag na maraming mga kabayo. At sila pinag-uusapan nila na sa kanilang sarili na ang mga Israelita, ang hari ng Israel ay tumawag ng mga kakampi upang salakayin ang Syria. So sila ay natakot sa kanilang buhay. Iniligtas nila ang kanilang buhay, iniwan nila ang lahat ng mga ari-arian, mga kabayo, mga ginto, pilak, lahat po ng kanilang mga ari-arian, mga pagkain, mga damit na nandoon. So nakita iyon ng mga ng apat na ketongin. Sila po ay pumasok doon sa mga tolda at nakita nila yung mga pagkain doon. Sila ay kumain. At sinamsam nila ang mga ginto, pilak at lahat ng magustuhan nila na makita nila na pwedeng kuhanin. At ito ay kanilang itinago. Pagkatapos sila ay muling bumalik. Kumain naman sila doon sa iba pang mga tolda. At sinamsam ulit ang mga ginto, pilak at kung ano man ang maibigan nila doon sa lugar na iyon. Pero yung isa sa kanila, ang sabi po ng isa, hindi maganda itong ginagawa natin. Ito ay magandang balita na dapat ipamalita natin sa ating mga kababayan. Isipin po niyo, sila po ay mga ketongin na hindi po pinapapasok sa bayan. Pero sila po ay nagkaroon ng damdamin na ang kanilang nakita, ang mga biyaya at pagpapala ay kailangan ma-share doon po sa kanilang mga kababayan na nagugutom din. Sinabi po nila ito sa hari. Sinabi nila doon sa mga kababayan nila. At lahat po ng mga iyon ay nakinabang. So ito po mga lepros na ito na apat na may ketong, sila po ay may malasakit, may pagmamahal sa kanilang kapwa. Ano po? Meron silang pagmamahal sa kanilang kapwa. Ito ang mga tao na pinandidirihan pero mayroong malasakit sa kanilang kapwa. Dito po sa aklat po ni San Lucas, Kabanatang 10. Ito po ay kwento ng isang Samaritano. Good Samaritan na sinasabi. Sapagkat meron pong isang manlalakbay na ito po ay, kumbaga, hinold up, hinarang ng mga masasabang loob. Siya ay ginulpi, pinahirapan, at halos patay na nung kanilang iwanan. Kinuha nila ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ngayon, nung siya ay nakahandusay sa lupa, mayroon dumating o dumaan na saserdote. Hindi po niya pinansin. At meron din naman dumaan na isang Levita. Siya ay nakita ang Levitang ito, umiwas ng daan. Alam po niyo, yung Levita at saka yung saserdote, sila po ay naglilingkod sa simbahan. Na sila po ang dapat na manguna na mag-asikaso, magbigay ng malasakit sa kanilang kapwa. Pero, sila pa mismo, ng mga lingkod ng Diyos na sinasabi, ang hindi gumanap ng isang tungkulin na sila ay mag-asikaso ang isang nangangailangan. Kaibigan ko, yung isang tao na isang Samaritano, hindi man po siya Hudyo. Nakita niya yung taong hinarang, tinulungan niya, dinala niya sa bahay panuluyan. At ito ay kanyang binigyan ng gamot. Pinagbili niya ito sa nangangasiwa doon na siya ay asikasuhin. Kaibigan ko, kung ano po yung ating magagawa, kung ano po ang ating may contribute sa ating kapwa, kahit na napakaliit na bagay na alam nating makakatulong sa kanya, gawin po natin.
Marami po tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ano po? Sa ating pong paglalakad. Marami pong mga hindi lamang po sa ibang bansa ang tinatawag natin ng mga homeless. Dito po din po sa atin. Doon po sa lugar namin, meron pong homeless doon na mag-asawa. Matanda na po. Sa tingin ko po, mga 70 years old pataas na yun. Mag-asawa sila. Natutulog sila doon sa may semento. Doon sila namamalimos. Alam po ninyo, hindi ko kaya magbigay ng malaki. Hindi ko kaya magbigay ng malaking halaga. So ang ginagawa ko po, every time na sila po ay aking madadaanan doon, ako po ay pupunta doon sa lugar na yon. Alam ko sila po ay dadatnan ko. Bumibili po ako ng tinapay. Yun lang po kasi ang kaya ko eh. Alam ko na kahit na ganun sa simpleng bagay na yun, ito po ay nakakatulong sa kanila. Let us give care to our neighbors. Doon po sa ating mga sa ating kapwa. Pag malasakitan po natin sila, kung ano ang ating makakaya, kung ano ang ating maiaabot, yun po ang gawin natin. That is the one group of people na kailangan po na ating pamarisan. Yung mga tao na mayroong malasakit. Hindi po yung katulad nung iba na nagsasabi na, am I my brother's keeper? They are the uncaring people. Iwasan po natin sila. Pangalawa, yung pong hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Dito po sa aklat po ng Genesis, Kabanatang 15, Genesis chapter 15, verse 1, 2, 3, and 4, sa mga susunod. Genesis chapter 15. Itong si Abraham at ang Diyos ay nag-uusap. Napakapalad po ng mga taong ito. Nakakausap nila ng harapan ng mukhaan ng Diyos. Nakikita nila, naririnig nila ang kanyang tinig. Ang sabi ni Abraham sa akin, hindi mo man ako binigyan ng anak na lalaki upang magmana ng aking mga ari-arian. Ang magmamana nito ay isang Eliezer na hindi ko na maanak. Ang sabi po ng Diyos, no. Ang magmamana ng iyong mga ari-arian ay anak mo. Ito po ang pinangako ng Diyos kay Abraham dito po sa chapter 15 ng Genesis. Pagdating po dito sa chapter 16, no po, dahil 10 taon nang nandoon sa Kanaan itong si Abraham at ang kanyang asawang si Sarah, hindi pa po nagkakaanak. Itong si Sarah ay nakialam. Mayroon siyang alipin na ang pangalan ay Agar, isang Egyptian. Ibinigay niya ang Egyptian na ito, ang kanyang alipin, kay Abraham upang magkaroon siya ng anak sa kanya. Pinangunahan ni Sarah ang pangako ng Diyos. Hindi siya naniwala doon sa salita ng Diyos. Itong si Abraham, he consented. Ano po? Kinonsinti niya ang kanyang asawa, tinanggap niya itong si Agar. Sila ay nagsama bilang mag-asawa at nagkaroon ng anak. Itong si Agar. Ang kanyang anak ay itong si Ismael, na pinanggalingan po ng lahi ng angkan ng mga Arabo. At itong si Sarah ay nagkaroon ng anak na si Isaac. Pinanggalingan po ng mga Israelita. Dahil doon pa lamang po kay Sarah at kay Agar ay problema na ang dinulot ng pakikialam ni Sarah hanggang sa kasalukuyan. Ang Israel ay patuloy na dinidigma ng mga Palestino. Inaagaw ang Jerusalem. Ano po? Pag ikaw ay hindi naniwala sa salita ng Diyos, maraming problema, maraming tao ang maapektuhan, maraming tao ang madadamay. Ano po? Yung mga taong hindi naniniwala, hindi nananampalataya sa salita ng Diyos. Ano? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, magkakaroon ka ng anak, ito ang mamana yung mga ari-arian.
Pero itong si Sarah, nakialam, mas marunong pa siya sa Diyos. Iwasan po natin ang mga ganong tao. Yung nagmamarunong. Pinangungunahan ang mga plano ng Diyos. Iwasan po natin sila. Those are the group or the kind of people that we must avoid. Have nothing to do with them. Huwag po kayo magkaroon ng kaugnayan sa mga ano po? Itong si Abraham, he listened to the advice of Sarah. Na dapat sana siya ang magmamanyobra. Siya ang gagawa ng mga desisyon para sa kanyang pamilya. Pero itong si Sarah ang nagdesisyon. Pag ang lalaki ay sumunod doon sa desisyon ng babae, malaking problema, malaking sigalot ang mangyayari. Katulad po ng nangyayari ngayon. Nararanasan pa rin po natin. Actually, hanggang ngayon, nangyayari na. Sila po yung mga taong, those are the people who do not believe the words of God. Yung una po, uncaring people. Pangalawa, people who do not believe on the words of God. Pangatlo, ito po yung mga tao na, people group na, kailangan pong iwasan po natin. They are the wrong crowds. Do not be with them. Pangatlo, yung po mga Kristiyano mga tagasunod ng Panginoon. Pero, still, they are attached to the world. Hindi maiwan ang dating buhay. Ano po? Dito po sa Genesis chapter 19. Nung gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, iniligtas ng mga anghel ng Diyos itong si Lot at ang kanyang pamilya, kanyang asawa, mga anak. Ang sabi ng anghel ng Diyos, huwag kayong lilingon. Huwag kayong lilingon, huwag kayong babalik. Nung sirain na ang Sodoma at Gomora, itong si Mrs. Lot, Genesis chapter 19 po, lumingon siya. Tinignan niya yung kanyang pinanggalingan. Siya po ay naging haliging asin. Alam po ninyo, sa paglilingkod sa Diyos, pag iniwanan mo, at ikaw ay nagsabi na ikaw ay maglilingkod sa Diyos, pag ikaw ay nagsabi na ikaw ay susunod sa Diyos, kahit na ano pa ang meron doon sa pinanggalingan mo, huwag mong babalikan. Huwag mong babalikan. Ang sabi po ng 2 Korinto 5:17, ang sino mang nagpag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang mga dati ay lumipas na. Huwag mo nang balikan yan. Masisira ka, mawawasak ka, magigiba ka. Wala kang pupuntahang maayos pag ito ay iyong binalikan. Sabi nga po dito po sa aklat po ni San Lucas chapter 9. Ano po? Lucas chapter 9. Pag nag-aaral ka, huwag kang lilingon-lingon. Wala kang matatapos. Totoo naman. Yung trabaho mo, hindi diretso. Hindi maayos. Nung doon po ako sa nandito po ako sa Concepcion. Grade 5, grade 6. Inaral ko po ang sarili ko. Tinuruan ko po ang sarili ko na mag-araro. Dahil meron po kaming bukid. Ano po? Bata ako pero alam ko po kung paano mag-araro. Kailangan nakatingin ka doon sa iyong inaararo. Kailangan focus ka doon sa iyong tinatrabaho. Kung hindi, magkakawindang-windang, magkakabalubalotot ang iyong inaararo. Hindi ka matatapos. Ano po? Huwag mong babalikan. Yung mga bagay na wala na. No? Tumigil si Lot. Si Mrs. Lot upang tingnan niya kung ano na ang nangyari doon sa kanyang mga iniwan. Iniwan mo na nga, huwag mo nang babalikan. Sabi nga po ni
ni Apostol Pablo. Itinuturing ko mga basahan yung mga bagay na nakaraan na. Lahat ng mga nakamit niya. I consider them rubbish. Ang sabi niya. So tayo man po. No? Let's focus on the ministry that God has put on our shoulder. Let us focus on the ministry that was given unto us. Yun po yung mga yun po yung kailangan iwasan. Yung mga tao na patigil-tigil sa ministry. Hindi muna ako pupunta. Sa susunod na lang. Kasi mayroon kami lakad ng mga barkada ko eh. Mayroon kami pupuntahan ng mga kasama ko. Sa susunod na lang yung ministry. Patigil-tigil. Hindi kasi naanyayahan ako ng dati kong mga kasamahan eh. Huwag mo na babalikan yung mga bagay na iniwanan mo na. Ano po ninyo, ang sabi po ng aming purong pastor? Mahirap ang daan pabalik sa Panginoon pag ikaw ay natalikod, pag ikaw ay natisod. Tinandaan ko po yan. Bago lang po ako dumadalo sa gawain noon. Nung banggitin po niya yan. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon at ikaw ay natisod, bumalik sa dati mong gawi. Ang sabi po niya, mahirap ang daan pabalik. Masikip ang daan pabalik. Totoo naman po, marami po akong nakitang mga dakila, mga magagaling na mga lingkod ng Panginoon. Sa isang pagkakamali, sa isang pagkakasala, sila po ay nahiwalay. Nagpilit po silang bumalik. Pero wala po akong nakita. Wala po akong nabalitaan na sila po ay talaga namang nakabalik. They struggled too much. No po, mahirap. Hindi po basta-basta Okay. Ano po yung pang-apat na dapat po natin, ito po yung mga people group na dapat po nating iwasan? Yung po mga wrong crowd, wrong people group. Dito po sa John chapter 6, verse 25 and 26. Ano po sabi ng ating Panginoon? Doon sa mga tao? Kasi po may nagtanong sa kanya, Panginoon, kailan pa po kayo nandito? Ang sabi po ng mga tao, Panginoon, kailan pa po kayo nandito? Sumagot ang Panginoon, kaya lang naman ninyo ako hinahanap kasi kumain kayo at kayo ay nabusog. Nais ninyo makakita ng mga himala. Ganyan-ganyan po. Yung iba kaya lang naman uma-attend ng church. Kasi meron silang inaasahan na ayuda. Meron silang inaasahan ng mga blessings. Alam po ninyo, nakakalungkot. No? Na kaya lang pupunta sa church kasi alam nila merong iaabot sa kanila. Merong ibibigay sa kanila. Ano po? Those who are only after doon sa mga blessings na kanilang matatanggap, avoid them. Nung ako po ay na-destino sa sa Bamban. No po? Literal yung pong lugar na aking naroroonan. No po? Literal, kung yung pong lugar na aking naroroonan ay napapalibutan po ng 6 na church. Iba-ibang samahan, iba-ibang relihiyon. Lahat po sila mayroong ibinibigay doon sa mga dumadalo pagkatapos po ng gawain. Kaya makita mo, ang daming mga taong dumadalo sa kanila. Mayroong bigas, mayroong ulam, mayroong noodles, lahat kumpleto ang grocery nila. Pero, hindi po lumalago ang kanilang spiritual na buhay. Bakit ko nasabi? Kasi po nung nawala na yung mga ibinibigay na bigas, mga ibinibigay na grocery,
unti-unti po nawawala yung mga taong dumadalo doon sa mga samahang iyon. Hanggang sa magsara na po yung iba. Wala na pong dumadalo eh. So yung po mga tao na yun, they are after only doon sa mga blessings, doon sa mga material blessings na binibigay po sa kanila. Iwasan po natin sila. They are the wrong crowds. No po, they are the wrong crowds. Dadalo lang sa sa gawain kasi merong makukuha, merong tatanggapin. No po? Merong ibinibigay na grocery. Kaibigan ko, parang binibili ang ang pananampalataya. Makita mo na ang saya-saya nila pagdating ng gawain na Kasi meron sila na natatanggap. Nung wala na natatanggap, wala na. Unti-unti, nawawala ang dumadalo doon sa lugar na yan. Ano po? Sino pa yung mga tao? Sino pa yung mga tao na dapat na iwasan? Sila po yung mga tao na tinutuya o dinidisrespect ang ating Panginoong Jesucristo. Meron pong nagsasabi, tinutuyaan nila ang Biblia. Sabi nila, di ba nakasulat dyan sa Biblia na darating na ang Panginoong Jesucristo? Ang tagal na niya, pero hanggang ngayon, wala pa siya. Hindi pa siya dumating. Hindi po nila alam kung ano ang dahilan ng Panginoon ba't di sila dumarating. Kaya hindi pa po dumarating ang Panginoon sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ng mga taong ito na sila po ay makapagbalik loob sa Kanya upang sila po ay hindi maparusahan, hindi po sila mapunta sa impyerno. Yan po ang dahilan kung bakit hindi pa po dumarating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero malapit na po siya dumating. Ang sabi po, pag nakumpleto na ang bilang ng mga hintil, ako ay darating na. Konting-konti na lamang po ang kailangan bilang upang makumpleto ang bilang ng mga hintil. Ngayon po, sino po ang dapat po nating samahan? Sino po ang dapat nating puntahan? Dito po sa aklat ng mga awit, unang awit, po, Psalm 1, verse 1, verse 2, and verse 6. Ganito po ang sinasabi. Ito po ang sinasabi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang mga payo at maling gawa. Ito po yung mga tao na dapat po nating samahan. Yung pong mga tao na hindi po naaakit ng masama, kundi sila po yung mga tao na nais gumawa ng mabuti. Sundan nila ang magandang halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong laging adikay, pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakila. Hinahamak po nila ang Diyos. Noong ang ating Panginoong Jesucristo ay dinala doon po sa bahay ni Pilato. Siya po ay nilagyan nila ng koronang tinik. Nilagyan po nila ng balabal. At pinahawak po ng tambo. Saka po niluluhod-luhuran. Sinasabi na, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya po ay kanilang dinuduroan. Siya po ay kanilang pinagsasasampal. Siya po ay kanilang sinusuntok at sinisipa. They are disrespecting the Son of God. Yun po ang mga tao na talaga namang walang hindi, sabi nga, ni sa guni-guni, or sa bangungot, hindi mo man sila dapat na makasama. Yun po. Sila yung mga humahamak. Sabi po rito, mapalad ang taong hindi naakit yung masasama. Mapalad ka, kaibigan ko. Kung hindi ka naakit ng mga ganong mga klaseng grupo,
Those are the wrong crowds. Yung mga uncaring, no? Yung unbelieving on the words of God. Those who are not focused on the ministry. Yung palingon-lingon, patigil-tigil. Po. Yung mga dumadalo lamang sa mga gawain dahil meron silang tatanggapin. Sila lamang po yan. No? Dito po sa verse 2, ano po sinasabi? Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ito po ang dapat na sinasamahan. Yung nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Doon po sa aklat po ni Joshua. Joshua 1:8, sabi niya, huwag mong kalimutan, saliksikin, basahin. Araw at gabi ang aklat na iyon. Ito pong aklat na ito ang kailangan po natin basahin. Ito po ang kailangan po natin saliksikin. Ang sabi po verse 2, nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi at araw. Sila po yung mga tao na dapat po natin makasama. They are the good crowds. No po? They are the good crowds. Sa verse 6, ganito po ang sinasabi, sa taong matuwid ay itong si Yahweh, ang siyang mag-iingat. Amen. Pag ikaw ay matuwid, pag ikaw ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos, pag ikaw ay hindi sumasama at hindi naniniwala at hindi nakikiasa doon sa mga salita ng masama, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Sabi po ng Diyos ito, ang taong sumusunod, ang taong matuwid na ito, ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang atin laging makakasama. So, iwasan po natin yung wrong crowds, wrong people, uncaring, yung wala silang pakialam dun sa kanilang kapwa. Kahit na mapasama yan, kahit na mamatayan, anong pakialam ko? Ganun po yan. Yung mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, mas marunong pa sa Diyos. Pinangungunahan ang salita ng Diyos, ang mga gawa ng Diyos. Sinabihan na nga ng Diyos, ito siyempre, pagpapalain kita ng isang anak na siya magmamana ng yung mga ari-arian, nakialam yung kanyang asawa. Hanggang ngayon, yung bunga ng pakikialam ng asawa niyo, nararanasan po natin. Tapos po, yung mga tao na hindi maiwanan yung dating buhay, yung pabalik-balik, unfocused dun sa ministry. Pwede ipaliban. Tapos yung mga umaattend lang dun sa mga gawain dahil mayroong mga ayuda. Pangalawa, yung mga tao na they disrespect, tinutuya, pinagtatawanan ang Diyos at ang kanyang salita. Kaibigan ko, umiwas ka sa ganitong mga tao. Avoid this group of people. Avoid this group of crowds. Ano po? Iwasan mo sila, lumayo ka sa kanila. Kung gusto mong mapabuti, maging maayos ang takbo ng iyong buhay, sundin mo ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi doon, huwag makikinig, huwag sasama doon sa mga sinasabi ng mga masasama. Magbasa ka ng Biblia. Manalangin ka. Thank you, Lord God. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit patuloy na sumasambat dumadakila sa iyo. Papasalamat kami, O Diyos, sa mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin. Na ang titulo ay, You Are With The Wrong Crowds. Ang maayaw po namin na mapabilang mapasama doon sa maling grupo. Doon po sa maling samahan.
Nais po namin, O Diyos, mabigyan kang kapurihan. Nais po namin, O Diyos, na kami po ay makasunod sa iyong mga salita. Sa iyong mga ipinag-uutos sa iyong mga batas, O Diyos. Sa mga pagkukulang pagkakamali po namin, ang hinihiling po namin ay ang kapatawaran. Diyos, linisin mo po kami, hugasan po kami sa aming mga karumihan. Maging dapat po kami sa iyong banal na harapan. Patuloy, O Diyos, tinataas ko po sa dakilang pangalan ng patuloy na nakikinig, nanunood, sumusubaybay sa ministerong pinagkatiwala mo sa lugar na ito, O Diyos. Ama, pagpalain mo po sila. Diyos, magkaroon po ng bunga ang bawat salita, bawat kataga na kanilang narinig. Maiti mo po ito sa kanilang puso't damdamin. Diyos, ito po may sa pamuhay sa araw-araw. Mapangiti ka po namin. Ama, tinataas po sa dakilang pangalan ng kabuuan po ng radio ministry na ito pinagkatiwalaan po sa amin. Diyos, ang Radio Filipino Group, Ama, pagpalain mo po ang kabuuan po ng kumpanyang ito, Diyos. Magmula po sa may-ari, sa mga leader, sa mga staff, Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Ganun din po, Ama. Nakikita mo po, O Diyos, ang nangyayari sa aming kapaligiran sa mga panahon ito. Patuloy, O Diyos, ang kahirapan ng buhay ay gumagapang sa buhay po ng bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, hindi po kami makakatawid dito kung wala ka sa amin. Kaya nga po, O Diyos, tinataas po namin na ikaw po ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, sila po, Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa iyo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ama, idinadalahin ko po sila. Mga kapatid ko, mga mahal sa buhay, Panginoon. Mga tiyahin, mga tiyuhin, mga pinsan, mga pamangkin, O God. Mga bayaw, mga hipag, O Diyos. Ama, mga kasama ko po doon sa trabaho. Diyos, ang kamag-anakan ko na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, nasa ibang mga bayan, tinataas ko po sila sa dakilang pangalugar. Ang mga kapatid ko po, O Diyos, patuloy ko po sila itinataas. Si Ana, si Lito, si Dan, si June, si Boy. Lord, I speak salvation sa mga taong ito, God. Sa aking mga anak, Panginoon, na nandoon po sa ibang bansa, si Julian, si Ed, sa aming mga apo, Panginoon, si Hannah Camille, si Kate, si Helena Kate, O God. Lord, pagpalain po sila. Si Jane, si Gab, si Josiah, O God. Ganon din po, Ama. Si Jinky, si Ronald, ang aming apo, na si Zoe, O God. Lord, I pray for them, O God. Ganon din po, Panginoon. Sa mga magulang ni Ronald, sa kanyang mga kapatid. Ang pagpapala, O Diyos, ay dumating po sa kanila. Sa mga kapatid po ni Ed, na nandoon po sa Bataan, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Ama, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, ikaw pa rin po, O Diyos, sa kumilos, gumabay, pumatnubay sa amin. Malayo po sa panganib, malayo po, O Diyos, sa mga karamdaman, O God. Ama, ingatan mo po kami, lalo na po sa aming pagbibiyahe. Guide us, O God. Protect us. This we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord God. Amen. Okay. Minsan pa po, pinapaalala ko po na meron po tayong gawain dito po sa Tarlac. Dito po sa may Herona, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. Po, sa Bagong Bayan, sa Lapungan, Herona. CEMI Herona. Po, tapos po dito po sa may District 4, Cantarilla, sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. CEMI San Manuel. Doon po yan sa may likod po ng ng police station. Po. Kung galing po kayo dito sa may Metro Town, tapos po pupunta kayo doon po sa may likod po ng police station, bandang kaliwa. Po? Okay, tapos po ito pong gawain na medyo malayo-layo. Ito po yung nandun sa, ito po yung CEMI, Kagumitan, Akusilian, Tuwaw,
Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor is Ariel Castillo. Amen. Makipanambahan po kayo sa kanila kung saan po kayo malapit sa kanila. At tinitiyak ko po, mararamdaman ninyo at mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating mga gagawin at sa mga susunod pang araw na pagkakatiwala po niya sa atin. Amen. Amen. Thank you, Lord God.